Isang nakakabiglang pangyayari ang umalingaw-ngaw sa isang fictional na bersyon ng Malacanang matapos umanong ilipat agad si PBBM sa ospital dahil sa biglaang pagkahilo at panghihina. Sa nasabing senaryo, nagdulot ng pangamba ang mabilis na pagresponde ng Presidential Security Group na agad nagpatakbo ng medikal na pagsusuri upang alamin ang pinagmulan ng pagkasama ng pakiramdam ng Pangulo. Habang inililipat siya, nababalot naman ng takot at pagkalito ang mga kawani sa loob ng palasyo. Sa pagpapatuloy ng storyline, mas lalo pang lumala ang tensyon nang maglabas ng pahayag ang ilang opisyal na nagulat sa di umano'y pagkakatuklas ng hindi inaasahang substansya sa isang bahagi ng gusali. Ayon sa mga karakter sa kwento, hindi pa malinaw kung paano ito nakapasok at kung sino ang responsable. Kaya't agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga awtoridad. Mabilis namang kumalat ang chismis sa loob ng palasyo na lalo lamang nagpasiklab sa fictional na drama. Habang patuloy ang investigasyon sa kwento, nananatiling bantay sarado ang mga detalye tungkol sa lagay ng Pangulo at sa posibleng pinagmulan ng kontrobersya. Sa gitna ng mabilis na pagkalat ng espekulasyon, nananawagan ang mga tagapagsalita sa publiko na hintayin ang opisyal na resulta at huwag munang magbigay ng hatol. Kung saan pa-addict si Bongbong Marcos. So ako, at ano naman ang ginawa ni Congressman Saldico? Di ba ang ginawa ni Congressman Saldico? Umalis ng Pilipinas. Nung nagsimula pa lang itong... Ayaw nga pabalikin ni Romualdez. Ikaw naman, Vince eh. Di ba dilawan ka, Vince? Di ba never again ka dati? Walang yaka, hindi ka naiya sa Pangulong Duterte. Vince, asan yung kaluluwa mo? Yung sumisira sa bayan, nagpahirap sa taong bayan, pinag-ano mo, dinidepensa mo, Vince? May kaluluwa ka pa ba, Vince? May kaluluwa ka pa? Kontrobersiya, skandalo sa flood control, ang ginawa ni Congressman Saldico, umalis ng Pilipinas. So, sinong paniniwalaan natin? Ako, personal ko rin na opinion. So, kumusta ang mga cabinet secretaries? Talaga bang nasa likod pa rin kayo lahat? Oo, naniniwala ako. Lahat ng kabinet nasa likod ng Pangulo. Kasi nga, siya mismo. Dilawan yan, dilawan. Utangin ang pera niyan. Kayang bilhin yung prinsipyo mo, Vince. Ay, nabibili pa naman ako sa iyo, Vince. Isa ka rin palang burat. Pasensya na po ang mga reaction. Pasensya na. Nasasabi ko, pakitang nga yung burat sa recording aid of the legislation. Ang nagpasabog nito, wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos lang. At doon ako kampante. Doon nanggagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito at kung ano ang sinimulan ni Pangulo nung SONA, itatapusin din niya ito at kasama niya ako dito sa pagtatapos dito sa napakalaking skandalo. So, love team talaga silang dalawa ni Vince at ni Bongbong Marcos. Ganyan din ang ginawa niya kay Torre. Pagkatapos siya pakinabangan si Torre, sinibak, wala nang silbi. Ngayon, namimiss niya si Torre kasi gusto niya pa-aresto si Bato de la Rosa. Wala yata siyang mautusan na baliko yung utak. 100% ang support namin po. Absolutely. Tatapusin natin to kasama ang Pangulo. Sir, what will you make of Saldico's statement? Ako, I cannot speculate. Pero uulitin ko, ang fact is, ang unang ginawa ni Congressman Saldico, umalis ng bansa. So siguro, nasa mga kababayan na natin yun. Okay, thank you. Okay, after next month, Vince, mag-usap tayo. After next month, i-explain mo sa akin bakit bumaligtad ka at umalis ka kay Bongbong Marcos. Ito na po mga kareaksyon. Alam po ninyo mga kareaksyon, naawa po ako sa mga dilawang pinglawang umaalingasaw. Hindi po nila alam kung anong gagawin nila. Pakinggan po ninyo ito mga kareaksyon ha. Parang gusto nilang iligtas si Bongbong Marcos.
Gusto nilang iligtas si Bongbong Marcos. Bakit? Ito, kilala niyo yung tatlong yan, ano? Gusto po nilang iligtas si Bongbong Marcos dahil natatakot sila kay Sara Duterte. Alam po ninyo yung mga dilawang pinglawan, wala na pong tatakbuhan. Di ba? Kakainin nila yung suka nila kay Bongbong Marcos, never again, never again, never again. Basta't wag lang si Sara Duterte, nakakaawa po yung mga dilawang pinglawan. Wala po sila kasi si Bongbong Marcos, okay lang sa kanila yan. Magnanakaw, ninanakawan yung taong bayan, okay na sa kanila. O, pakinggan po ninyo. This is a defining moment in our history. Perhaps more defining than other moments in our history. Kaya we have to level up. Kung sila ay tayang pato o liit, mas lalo tayo. Dahil wala na kayong kapangyari. Hanggang 13 million lang kayo, hoy. Kahit anong gawin ninyo, kainin nyo yung tayo ni Bongbong Marcos, kainin nyo yung suka nyo, never again, never again. Kumakaway na si Sara Duterte sa inyo, umanda kayo. Pakinggan po natin ang tatlong kulugo. Kung ano mangyayari in the immediate, ay yan ang huhubog. Alam na ninyo kung ano mangyayari, bilang ng araw ni BBM. Alam na nila kung ano mangyayari, bukas makalawa. Si BBM bababa na. Kung hindi bababa, kakalad ka rin ng taong bayan niya, palabas sa Malacanang. Sa kinabukasan ng ating bansa at ng ating sambayanan at ng mga susunod na sambayanan. So this is a very, very serious moment sa ating Actually, baka nga... Kinakaba na, nagtulong-tulong sila. Si Cielo, si Llamas, si... ano ba to? Guevara ba to? Esguerra. Nagsama-sama na. Let's bolt in na sila. Wala na. Tapos na ang buto-buto. Mas maganda, ilatag na rin natin yung mga possible scenarios. Kasi halimbawa, kinagat at naniwala yung publiko, nagalit kay BBM at nag-demand tayo ng pagpalit kay BBM. Yung susunod na scenario dyan ay Sara will be president. Alam nila. Alam na nila. Kabadong-kabado na yung mga yan. Lumantad na si Saldico eh. Sino yung susunod na lalantad dyan? Lahat ng mga sangkot sa pagdadala ng pera. Mga congressman na babaligtad na yung mga yan. Ididiin na si Bongbong Marcos, tsaka si Saldico, tsaka si Romualdez kasi pupunta na sila kay Sara Duterte. Alam na nila, domino effect yan. Domino effect. Na malinaw din naman sa atin na produkto ng the same na sistema na pinanggalingan ni BBM na walang malinaw na... the same daw na sistema yung pinanggalingan ni BBM. Ibig sabihin, pag si Sara Duterte, the same daw para sa kanila. Kasi sa totoo lang ayaw nila si BBM. Kaya lang naman nila dinidilaan yung wetpacks ni BBM at kinakain yung tayo ni BBM kasi ayaw na ayaw nila si Sara Duterte. Oy, mga dilawang piglawang umalingasaw. Mga talunan. Framework or integridad sa paglaban sa korupsyon or walang malinaw na vision. Walang K. Kung saan dadalhin yung bansa. Wala siyang K tsaka C. Yung K as in gay, karapatan. Diba yung colloquially? Wala daw karapatan si Sara Duterte. Tuloy. Karapatan, competence, integridad, honesty, diba? Wala yun eh. Ayun sana yung mga kailangan natin. And then, most of all, yung vision. Sabi ni Cielo Magno doon sa kanyang post, ang sabi po niya, tingnan natin, ang sabi po niya sa kanyang post, mga karyaso, si Cielo Magno, nakatalastasan yata niya si Sasi. Ito. Ito po yung sabi ni Cielo Magno, mga karyaso, na ipapakita ko po sa inyo. Alam po ninyo, mga karyaso, itong mga to, mga karyaso, wala na, tapos na po. Nakabaligtad. Sandali lang, babaligtad rin po natin. Bumaligtad na mundo nila. Ayan po, nakatalastasan yata niya. Ano sabi ni Sas dyan? Saldico only needs to confirm or deny the statement of his former bodyguard about the basura confirm endgame.
Ano sabi ni Cielo Magno? Ano po sabi ni pinanatan dito ni Sasi? Ito. Ang tanong ko lang kay Saldico, parang sobrang tanga naman ni BBM na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 10 billion. Pwede na niyang isaksak yun sa NEP pa lang. Ano sabi ni Sas? Ito po yung sabi ni Sas. Ito. Ibig sabihin, pinagtatanggol po nila si Bongbong Marcos. Si Cielo Magno, pinagtatanggol niya si Bongbong Marcos sa sinasabi po ni Cielo Magno dito, nagsisinungaling si Saldico. Cielo Magno, nakakaawa ka naman. Pinagtatanggol mo ngayon yung never again. Nakakaawa naman kayo. Pinagtatanggol ninyo bangag. Ay! Pinagtatanggol ninyo magnanakaw, Cielo Magno. Nakakaawa naman yung mga dilawang pinglawang umaalingasaw. Ayaw po mga... I agree with Cielo Magno. If there is an intention to steal, why would you let him insert it? Why not put in the national budget from the start before BICAM? It's okay to steal something bright. Something bright. Ano yung original yan. Ayan. Ano sabi niyan? I agree kay Cielo Magno. Yan. Di ba mga karyaso na mabasa po ninyo? I agree kay Cielo Magno. I agree kay Cielo Magno. Kung may balak magnakaw, bakit ipapa-insert? Bakit di na lang ilagay sa national budget from the start before BICAM? Pwede namang magnakaw ng hayagan. Insert nga, secret nga yun. Insertion nga yung tawag doon. Ikaw naman, Cielo. Si Cielo Magno, mga kareaksyon, siya po yung dilawang profesor sa UP yata. Ay, siya po ang dilawang profesor sa UP na kung saan, mga kareaksyon, kinakain po niya ang kanya suka ngayon. Dinidilaan po niya ang wet box ni Bongbong Marcos. Marami pa silang banatan Saldi concern. Hi, Kakamping. If Lenny were president, do you think the tourism industry would have not collapsed in 2024 given the major factor? Wala akong pakalam dyan. Alam po ninyo kung si Kiko Masin ang vice president ngayon, matagal na po natanggal si Bongbong Marcos. Kung si Kiko Masin po ang vice president ngayon, matagal na pong natanggal si Bongbong Marcos sa kamay ng mga dilawang pinklawang umaalingasaw. Pakinggan po natin pakinggan po natin ang usapan nila. Saan ba talaga dadalhin yung bansa? Yan. Diba? And then the other scenario is military junta. Military junta. Wala kami pagkalam sa militar. Huwag kayong makialam. Oy, Browner, hindi namin kayo kailangan na huwag na kayong makialam sa people power. Kaya na naman taong bayan yan. Kaya na ng taong bayan. Oy, meron pa mga ka-reaction meron pa pong kumakalat na balita ngayon. Sabi po ni Madam Lorraine Badoy dun sa post na sa kanyang intel, marami daw ang mga pagsabog sa mga mall, sa mga park, sa mga paaralan, kung saan mga ka-reaction na pagsabog. Kaya pag may sumabog, alam na po natin kung sino nagpasabog. Marcelo na, Bongbong Marcos? Pinag-aaralan mo na ba yung Marcelo? Pinag-aaralan mo na yung Marcelo, Bongbong Marcos? Pinag-aaralan mo na. Mga kababayan, saglit lang bago ko basahin itong report ng Manila Traffic Bureau. Dahil nga po sa mga naging pahayag ni dating Congressman Saldico, ito po ang reaksyon ng DOJ. Ito, may reaksyon na po sila. Kinukumpirma po mga kababayan ng tagapagsalita ng Department of Justice, Attorney Polo Martinez, na nakikipag-ugnayan na po ang pamahalaan sa Interpol para mahanap ang nagbitiw na kongresista na si Saldico na umano'y nagtago matapos maglabas ng isang video na naglalaman po ng mabibigat na paratang laban kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po kay Attorney Martinez, i-check po nila at i-authenticate ng DOJ ang kumakalat na video kung saan sinabi ni Ko na natatakot siya para sa kanyang buhay at maglalabas umano ng mas marami pang irregularidad na kinasasangkutan po ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi naman ng mga otoridad na tuloy-tuloy po ang
international na paghahanap kay Ko. Patunay na seryoso po ang sitwasyon at patuloy pang umiinit ang kontrobersya habang nagpapatuloy po ang investigasyon. Ayun. Ngayon gustong-gusto na po nilang pauwiin ito pong si Saldico. Dati ay parang ayaw. Sa bahagi po naman ng ICI, ano naman ang kanilang reaksyon sa mga naging pahayag na ito ni Congressman Saldico? Ito po. May boses ba tayo? Iparinig na natin. Ayan. Wala ba? Statement lang daw po. Ito po tumanggi munang magbigay po ng komento ang Independent Commission for Infrastructure sa naging pahayag po ni Congressman Saldico kung saan idinadawit niya sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez ukol daw po sa 100 billion pesos insertions sa 2025 national budget. Ayon po kay Brian Kate Osaka, maingat na nire-repaso po ng ICI ang mga salaysay ni Saldico. Yan po. Nakikita niyo po sa inyong mga telebisyon. Ay, nako. Ano po resulta niyan? Ano po ang resulta niyan dahil po sa matinding mga usapin ng korupsyon sa ating bansa? Nagkaroon po ng survey ang SWS. Ito po, ibahagi na natin sa inyo. Umaabot daw po ng, ganito na ba katindi, no? Ganito talaga ang epekto sa taong bayan. Mantakin nyo, umaabot na raw po sa 84% ang naniniwalang talamak na po talaga ang korupsyon sa pamahalaan. Sa pinakabagong datos po ng Social Weather Station na sinagawa po sa mga taga-National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, ang naniniwalang napakarami, mga kababayan, napakarami ang korupsyon sa pamahalaan. Ang Mega Manila Survey isinagawa po October 19 to 22, October 19 to 22, taong kasalukuyan. Kalaki po ng paghahambing sa long-term corruption perception data mula pa po noong taong 2000. Isinagawa po ang survey sa 600 respondents at meron itong margin plus 4 plus negative 4 margin of error. Sa tanong na, gaano karami ang korupsyon sa gobyerno? Ulitin ko po gaano karami ang korupsyon sa gobyerno? Pinapili po ang mga kalahok ng wala, kaunti, medyo marami, at napakarami. 84% po mga kababayan, 84% nagsabing napakarami ay ang pinakamataas na naitala ng SWS noon pong 2000 na sumasaklaw sa mga administrasyon nina dating Pangulong Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, Benigno Aquino, Rodrigo Duterte at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod dito, lumalabas din po sa survey na 77% ng mga respondents sa Mega Manila ang naniniwalang mas laganap ang korupsyon ngayon kumpara noong nakalipas na 3 taon. Narinig niyo po? Pakiulit, ulitin ko na po, ibahagi na yan Bukod dito, sabi ni Ate Irma Tiglaw, Abendan, nag-request lumalabas po sa survey na 77% mga kababayan ng respondent sa Mega Manila ang naniniwalang mas lagana po ang korupsyon ngayon kumpara noong nakalipas na 3 taon. Samantala, 11% lamang nagsabing pareho lang ang antas ng korupsyon at 12% ang naniniwalang mas laganap ito 3 taon na ang nakalilipas. Dahil dyan, mga kababayan, inilabas po ng Manila Traffic and Parking Bureau ng Manila City Government ang mga isasarang kalsada sa November 16 hanggang 18. Ito po ay para sa isasagawang rally for transparency and better democracy. Isasara po, mga kababayan, makinig kayo mabuti ang mga sumusunod na kalsada. Lalo po ko yung mga residente dyan, hindi naman kayo sasama sa rally, pero pinakamabuti, sumama na kayo sa rally. Ito po, Bonifacio Drive, mula po Anda Circle hanggang sa Katigbak Drive. Katigbak Drive at South Drive, Independence Road,
P. Burgos Avenue mula po Rojas Boulevard hanggang sa Round Table o Maria Orosa. Westbound lane ng Finance Road mula P. Burgos Avenue hanggang sa Taft Avenue. Westbound lane ng TM Calao Avenue mula po sa MH Del Pilar Street hanggang Rojas Boulevard. At eastbound lane ng Quirino Avenue mula po sa MH Del Pilar Street hanggang sa Rojas Boulevard. Paliwanag po ng MTPB, ang pagsasara at pagbubukas muli sa mga kalsada ay ibabatay po sa magiging aktwal na sitwasyon ng lagay ng trapiko sa mga... Nako mga kareaksyon, meron na daw po nagsampalan dyan sa loob ng Malacanang mga kareaksyon. Meron na daw po nagsampalan, nagaway na daw po, hindi natin alam kung si Bongbong Marcos o si Lisa Araneta nagsampalan na daw. Hindi po natin alam mga kareaksyon. Basta't meron po akong intel na galing dun sa Mars. Ay meron na daw nagsampalan sa Malacanang. At ito si Brownie, tinatakot daw po niya ang mga mag-a-attend sa rally. Si Bongbong Marcos, para yatang nagpaliwanag na gumagawa lang ng salita itong si Saldico. Wala na, tapos na kayo Bongbong Marcos. Honorable exit ka na, dire-diretso ka dyan sa may bilibid. Pero kung sakali, willing ka rin mag-finance. Kung sakali may mga programa para maiayos ang bansa. Kung maiayos ang bansa, may mga programa. Katulad daw ng rally na darating. May rally po darating na nagsama-sama mga denomination ng Iglesia ni Cristo, ng JIL, ng Kingdom, at saka mga retired police and AFP. Magsasama-sama daw sa Malacanang, Luneta, lahat po ng mga puntos doon at baka magkaroon daw po ng possible entry sa Malacanang pagka nagkagulo. Posible yun. Ano pong opinion nyo doon? Dahil galit na ang taong bayan. Posible yun. Kung sakaling mababa naman si Pangulong Marcos, ano pong sa tingin nyo? Sino ang iniisip nyo na dapat pumalit sa kanya, tumuloy ng pagpapatakbo ng bansa natin? Meron po ba kayong napupusuan? Wala akong alam na papalit dahil sa laki ang ating problema. Ang suggestion ko lang, kung bababa si BBM, which is the honorable exit, wag na niyang antayin, galit ng tao, wag niyang antayin, magalit pa uli mga tao, baka mapalis siya kagaya ng tatay niya. Baka mas masahol pa. So, I would suggest again, more honorable